hallelujah. Praise the Lord. Magandang hapon muli mga kapatid. Sa hapon to, mari po tayong tumayo mga kapatid. Praise God, hallelujah. Ang Diyos lamang po ang ating sinasamba kailanman. Hindi nagbabago. Just praise God, hallelujah. Basahin ko lang po sa Psalms chapter 86 verse 10, sapagkat ikaw lang ang Diyos na dakila at ikaw lang ang makakagawa ng mga kamangha-manghang bagay, ikaw lamang ang tunay na Diyos. Praise God, hallelujah. Siya lamang ang tunay na Diyos, mga kapatid, ang kanyang kapangyarihan, kabutihan at kadakilaan ay walang kapantay sa ating mga kapatid. Kaya bago tayo umawit, buksan natin ang ating puso at isip at ipahayag natin na walang hihigit pa sa Kanya. Praise God, hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. Praise the Lord. Ang aming nanay ay
ating buting pastor. Natin mag-pray kami. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Mapagpalang Diyos, Panginoong Isukristo, kami ngayon ay narito, O Diyos. Hallelujah. Mula kaninang umaga hanggang sa mga oras nito, Panginoon, tinataas ka namin, niluluwalhati kasama ng aming mga kapatid, mga bisita, Panginoon. Hallelujah. Narito kami, Panginoon, upang ikaw'y luwalhatiin at pasalamatan. At nawa, Panginoon, ihanda mo ang aming puso at tanggapin mo ang aming pagpupuri, ang aming pagsamba, ang aming pagpapasalamat. Hallelujah. Buhos mo ang mayamang biyaya ang iyong presensya. Lahat ng tatayo sa lugar ng pulpito, Panginoon, patuloy mong gamitin ang bawat isa, O Diyos. Lahat ng mga kakantahan, awit, mga singers, backup, Panginoon, mga musicians, at Panginoon, kasama, Panginoong Diyos, na dadala ng iyong mga salita. Gamitin mo po siya, Panginoon, maging daluyan yung mga salita, O God. Gamitin mo yung kalayaan, O Diyos. Lord, inaangkin namin ang buong maghapong ito, ang katagumpayan, ang revival, ang refreshing sa pangalan mo, Panginoon Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Magbisita po tayo. Hallelujah. Praise God. At tinatawagan ko po sa una mga kapatid ang ating bisita, si Natalie. Natalie Guzman. Praise God. Hallelujah. Mamaliin ka. Sama
hallelujah. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, Ama, hallelujah, Jesus, hallelujah. Minsan pa, Panginoon, maraming salamat sa hapon na ito na ipinagkaloob mo na magandang panahon, O God. Lord, narito ang iyong anak, hallelujah, si Sister Natalie, O God, hallelujah. Lord, ikaw magpala sa buhay niya at ang kanyang ang kanyang parents, Lord, at mga kapatid, O God, hallelujah. Ikaw po ang nakakaalam kung ano ang mayroon bukas para sa kanya. Ikaw po ang mag-guide sa kanya. Ikaw po mag-iingat sa kanyang pag-aaral. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. At maraming salamat, Panginoon. Kami ay narito lahat upang makinig na yung salita. Ito lamang, Panginoon, ang samot dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Welcome po. Sukunan po muna tayo mga kapatid. Hallelujah. Wala pong aawit sa Panginoon, mga kapatid. So, dako na po tayo sa mahalagang bahagi ng ating wala kang presensya. Praise God. Hallelujah. 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 Tayo po'y manalangin. Hallelujah, Jesus. Lord, minsan pa, O God, hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa financial blessing na pinagkaloob mo sa bawat isa, O God. Hallelujah. Hallelujah. We pray, Lord. Hallelujah. Itong aming tithes and offering, Lord. Hallelujah. Ikaw magpala nito. Hallelujah. Ibalik mo sa mga taong nagbigay. Hallelujah, Jesus. Na siksik-liglig at umaapaw, O God. Hallelujah. Ganon din, Panginoon, sa mga hindi nagbigay, Lord. Ikaw na bahala magkaloob ng kanyang source of income, O God. Hallelujah. Lord, gamitin mo ito, Panginoon, sa aming gawain upang lumago ang iyong ministeryo, O God. Hallelujah. Thank you, Jesus, for all and everything, Lord. Hallelujah, Jesus. Binabalik namin lahat ang kapurihan sa pangalan mo lamang. Amen. Tayo mga kapatid sa ating pagpupuri sa ating Panginoon. Tayo po tayo mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Diriwang mga darama
God. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Napakabuti ng ating Panginoon, mga kapatid. At siya ating ay purihin at itaas natin ang kanyang pangalan. Panginoon. Kaya tuloy continue to worship. Hallelujah. Pasalamatan, Panginoon, ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon, sa amin. Kaya naman din mo kami iniwan, Panginoon. Praise God. Hallelujah.
Worship the Lord. Hallelujah. Worship Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Dakilang katapatan mo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Dapat ka, Panginoon. Hallelujah. Sige mga kapatid, sambahin natin. Sambahin natin ang Panginoon. Pasalamatan natin ang Diyos. Hallelujah. 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 Let's lift our voices to Jesus. Jesus. Hallelujah. 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 Worship you, God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, God. Hallelujah. Lord, for your name, we magnify your name. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Napakasarap pagpuri. Samba. Amen. Sumamba. Magpasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Tayo po yung nagkasama-sama at nagkatipon-tipon muli. Amen. Para pasalamatan at sambahin ang Diyos. Amen. At tayo po yung makikinig ng salita ng Panginoon na nagpapalakas po sa ating spiritual na buhay. Hallelujah. Praise God. At isa pong magandang hapon sa ating lahat sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Praise God. I want to greet every one of you, mga kapatid, ang aming mga bisita. God bless you po. Hallelujah. At sa walang pagtatagal, kung meron po kayong Bible, buksan po natin ang ating Bibles at basahin po natin ang ating ang libro ng 2 Corinthians chapter 10 verse 3 to 4. Sister Jana. 2 Corinthians chapter 2. 2 Corinthians chapter 10 verse 3 to 4. Ito po yung sinulat ni Apostle Paul sa mga mananampalataya sa Corinth, mga kapatid. Ito po yung Greek city. Sabi sa 2 Corinthians chapter 10 verse 3, at ang gayong pagkakatiwala sa Diyos, 10 verse 3. Sorry. Okay lang yun. Kaya sabi ko parang iba. 2 Corinthians 10 verse 3. Ayan. Tama na. Tagalog, sapagkat bagaman kami ay nagsisilakad sa laman, ay hindi kami nakikipagbakang ayon sa laman. Verse 4, sapagkat ang mga sandata ng aming pakikilaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta. At basahin din po natin sa Ephesians chapter 6 verse 10. Ephesians chapter 6 verse 10. Praise God. Hanggang 18 po. Ayan. So, basahin po natin sabay-sabay. Praise God. Sa katapusay, magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kaniyang kalakasan. Verse 11, magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga 12, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y mga katagal sa araw na masama, at kung magawa ang lahat ay magsitibay. 14. Magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bikis sa katotohanan na may sakbat na baluti ng katwiran. At ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng mga ebanghelyo ng kapayapaan. Bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nangagniningas na suligi ng masama. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. 18. Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at mga puyat sa buong katiyagaan at daing naputong sa lahat ng mga banal. Yan, praise God. Salamat po sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Hallelujah.
At hiniling ko po ang ating buting pastor na ipanalangin ng pangangalan ng salita ng Diyos. Hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Panginoon, purihin ka. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. Nanayag, hallelujah, sa hapong ito, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, gamitin mo lamang sa na yan. Hallelujah. Yes, O Lord. Gamitin mo siya may kalayaan, may kapangyarihan. Panginoon, double portion of anointing, gawin mo po sa iyo. Jesus. Hallelujah. Ang bawat nakikinig at makikinig pa sa mga nasa Facebook online, pagpalain mo po sila na maulawa nila ang plano mo sa bawat sa amin. Lord, pagpalain mo bawat isa sama na aming mga bisita, Lord. Pagpapalay, gawin mo po sa bawat isa. Inakin po namin ang tagumpay at aking sinasaway na magawa ng kaaway sa pakikinig ng iyong salita. Lord, salamat sa kaunawaan, karunungan na nagpumula sa iyo. Sa iyong papuri at pagsamba, in Jesus' mighty name we pray. Amen! Hallelujah! Maaari na po kayo makaupo, mga kapatid. Praise God! Praise God. At dadaling ko po kayo sa mensahe na pinamagatang Sister Jana. Armored Up. Armored Up. Nasa na yung susunod na title? Standing firm in spiritual warfare. Armored Up. Amen. Nakasuot po. Standing firm in spiritual warfare. Amen. Nakatayo. Amen. Matibay. Amen. Sa spiritual na digmaan. Praise God. Mga kapatid, ang buhay po ang nating mga Kristiyano ay isa pong labanan. Amen? Walang tigil na digmaan. 24/7, we are at war. 24/7, 24 hours a day, 7 days a week. We are at war. We are in a spiritual warfare. Ayan, sa Tagalog po, spiritual na labanan, mga kapatid. Tayo po bilang mga Kristiyano, namumuhay tayo sa dalawang realidad. Visible at invisible. Hindi po lahat ng bagay nahahawakan o nakikita. Pero hindi porket invisible, hindi na totoo. Amen? Lahat po ng tao dumadaan sa mga visible problems. Amen? Stress, sakit, relationship issue. Amen? Lahat ng tao dumadaan sa mga visible problems. Amen? Sa mga tangible problem. Pero hindi porket wala kang nakikitang spiritual influence behind it, ay hindi po ibig sabihin na walang may pakana nito. In most cases, many Christians are actually under attack. Amen? Your finances can be under attack. Amen? Your marriage could be under attack. Your confidence could be under attack. Your personal life could be under attack, mga kapatid. Ibig sabihin, may mga deeper battle behind the scenes, mga kapatid, na ang tawag po natin dito, spiritual warfare. Amen? In most cases, mga kapatid, we are not just going through a hard season. We are under attack. And we are in a war. Amen? Ang gusto ng kaaway, mga kapatid, wasakin ang relasyon mo sa Diyos. Ang gusto ng kaaway, wasakin ang pagsasama niyong mag-asawa. Amen? The enemy wants to destroy the family, the ministry, amen? And the church, mga kapatid. And gusto niyang mawalan ka ng tiwala sa Diyos. Gusto niya na mawalan ka ng pag-asa, tuluyan kang sumuko. Amen? Gusto ng kaaway na matempt ka na mag-settle for less. Matempt ka na magmadali. Na i-distort yung identity mo. Gusto niya na i-delay yung pagsunod mo. Lahat yan, amen, assault ng kaaway sa mga magagandang bagay na gustong iparanas ng Diyos sa buhay natin. Pero, meron po akong magandang balita, mga kapatid. You are under attack for a reason. Amen? So, the fact that Satan is attacking you is a proof that you are a threat to him. Amen? So, Satan is threatened by you. He is threatened by us. The enemy is after your testimony. The enemy is after your calling. So, this is not just a personal battle. He is after our territory, mga kapatid. Kaya, marirealize natin na kung mas matindi ang anointing, mas matindi po ang struggle. Amen. Kaya, marirealize natin, mga kapatid, yung bagay na yun, na kapag dumadaan tayo sa mga pagsubok ng buhay, minsan talaga, nakafocus tayo sa sakit kaysa sa purpose. Nakafocus tayo sa sakit or sa pain
kaysa sa point. Amen? Sometimes, God will allow you to go through the pain. At meron pong rason, mga kapatid, kung bakit ka nasasaktan. So, sometimes, you don't see it yet. You don't comprehend it yet. Amen? Kasi, you're focused on the pain. Amen? Ang sakit. Na broken heart ako. Sino yon? Sino nakaramdam nun? Sino po? Si Balong po. Ang sakit. Nalugi ang negosyo namin. Ang sakit. Natanggal ako sa trabaho. Diba? Masakit yun. Nakafocus tayo sa pain. Hindi po natin nakikita yung purpose. You are in a pain for a reason. Amen? Kayong mga magulang, kahit na alam nilang masasaktan yung anak nila kapag ininjectionan, mga kapatid, yung anak nila, umiiyak, pumapalag yung anak nila. Nanay pa mismo magsasabi na, sige lang, Dok, injectionan mo yung anak namin kahit na masakit. May purpose yan. Diba? Sasabihin ng nanay, may purpose naman yan. At alam natin, gagaling kapag ininjectionan. So once you see the point of the pain, dun mo marirealize, meron palang purpose ng Panginoon kung bakit niya po inalaw ito. Amen? So pain reminds us to touch the hem of our Savior, mga kapatid. Pain reminds us of our dependence upon the Lord. Hallelujah. Inaalaw ng Diyos yung pain para muli po tayong lumapit sa Diyos. Amen? Para muli tayong manalangin, lumapit, amen? Maging close sa Panginoon ng may buong pananampalataya. Ang bawat sakit, mga kapatid, bawat pagod, bawat pagluha, amen, nagpapaalala na hindi po natin kayang mag-isa. Hindi po natin kayang mag-isa, mga kapatid. Pinapaalala po ng pain na yung tibok ng puso natin, yung lakas ng hininga natin, at pag-asa sa bawat araw, nagmumula lamang po sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya, lalo po natin kailangan ng Panginoon. Kailangan natin ng Diyos para alalayan tayo, then, para buhatin po tayo, mga kapatid, at patatagin tayo. Amen. Habang tayo po yung naghihintay na may faith. Amen. At habang nananabik tayo na, sa buhay na walang hanggan, mga kapatid, na hinihanda ng Diyos para sa atin. At habang tayo po yung namumuhay sa mundong ito na puno ng pagsubok, hindi po natin dapat kalimutan na tayo po ay nasa gitna ng isang digmaan na hindi nakikita. Amen. Kaya nga po ang sabi sa Ephesians chapter 6 verse 12, next slide, sister. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Amen. So mga Kristiyano po ay nasa isang digmaan laban sa kasalanan at mga gawa ng kaaway. Amen. So ang totoo daw pong labanan ay hindi daw po physical, kundi spiritual. Amen. We must realize the struggles we have, mga kapatid. Alam natin, madalas bumibigay tayo, madalas nanghihina tayo, nagkakasala tayo, mga kapatid. Dahil sa mga maling decisions natin sa araw-araw. And yes, pinatawad na po tayo sa kasalanan, at sigurado pong patatawarin tayo. Pero, hindi po ibig sabihin na magpapatuloy tayo. At paulit-ulit natin gagawin yung kasalanan. Or paulit-ulit tayong susuway sa Diyos. Amen? Stronghold na po yung tawag sa paulit-ulit na kasalanan or pagkakasala. Amen? It's a stronghold. Kapag pinamumunuan tayo ng kasalanan, katulad ng bisyo. Bisyo na pambababae, panglalasing, ganun. Paninigarilyo. Diba? O galit po. Puot. Yun. Nagiging stronghold to na mahirap gibain, mga kapatid. Ang isa pong tao na nakaranas ng pagpapatawad or forgiveness na galing sa Diyos, ay hindi na po niya gusto. Hindi niya na po gugustuhin na mahulog pa muli sa sin, sa kasalanan. Amen? Ito po yung, dahil alam niya na, naunawaan niya na, mga kapatid, na hindi lang kapatawaran ang kailangan niya, kundi tagumpay laban sa kapangyarihan ng kasalanan. Amen? Kaya naman po, si Apostle Paul, nagbigay po ng isang metaphor
Amen? Metaphor tungkol sa spiritual warfare. Gamit po yung imahe ng isang sundalo na nakasuot ng buong baluti ng Diyos o whole armor of God. So, pakita po natin, sister, next slide. Sa Ephesians chapter 6 verse 10 to 18, mga kapatid, binanggit po ni Apostol Pablo na isuot daw po natin ang complete armor of God. Take note, mga kapatid, complete armor. Amen? Whole armor of God. Amen? Mahalaga po na maunawaan po natin ang purpose ng bawat sandata na tinutukoy dito. Armor of God, yan po yung sundalo noong panahon ng mga Romans, yan. Yan po itsura. So, una, helmet, or belt of truth. Yan, yun ang unahin natin, mga kapatid. Belt of truth. Yung sinturon. Sinturon ng katotohanan. Amen? So, ang katotohanan po ang panlaban natin sa mga panlilinlang ng kaaway. Amen? Nagsisikap po ang kaaway na baluktutin o sirain yung truth, mga kapatid. Nariyan yung false teachings, misleading doctrines, mga kapatid. May mga turo na para bang ang ganda sa pandinig. Mga turo na maganda sa paningin, pero hindi nakatayo sa salita ng Diyos. Amen? Kaya, napakahalaga, mga kapatid, na maging matatag tayo sa katotohanan ng Ebanghelyo, mga kapatid. Na huwag tayong basta-basta madadala na mga aral na hindi po nagmumula sa Bible, mga kapatid. Sinasabi po ng Bible na ang kaaway, si Satan, ay ano po? Ama ng kasinungalingan. Yan. John chapter 8 verse 44, ang sabi dito, "Ye are of your father the devil, and the lusts of your father ye will do. He was a murderer from the beginning and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it." So yun nga, liar nga. At alam po natin na kinamumuhian ng Diyos ang kasinungalingan, mga kapatid. At ang sabi din po sa Proverbs chapter 12 verse 22, "Lying lips are abomination to the Lord, but they that deal truly are His delight." Amen? Sa Tagalog, mga kapatid, kasuklang-suklam sa Panginoon ang mga sinungaling na labi, ngunit kinalulugdan niya ang mga tapat sa kanilang salita. Kaya tinuturuan po tayo ng Diyos, mga kapatid, na mamuhay sa katotohanan sa lahat ng bagay. Amen? Ang anumang pong uri ng pandaraya, mga kapatid, o pagbabaluktot na katotohanan, o yung pagtatago ng kasalanan, mga kapatid, ay hindi lamang po sumisira sa ating relasyon sa Diyos. Pero ito po ay nagbubukas din ng pintuan para makakilos ang kaaway. Kaya, ang pamumuhay po ng matuwid ay hindi lang po basta pagiging mabait. Amen? Hindi lang po pagiging basta, yun nga, mabait ka, mapagbigay ka, ganyan, or matulungin ka, mabuti ka. Ito, ang pamumuhay po ng matuwid ay pagtalikod sa anuman pong hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Amen? So, kapag pinipili po natin ang katotohanan, pinipili po natin ang liwanag. Amen? At sa paglakad po natin sa liwanag, mga kapatid, pinoprotektahan po natin ang puso natin mula sa bitag ng kasinungalingan, mga kapatid. So, kaya inutusan po tayo na isuot yung belt of truth, mga kapatid, para sa kaligtasan natin. Amen? Para na rin po sa kapakanan ng mga tao na binabahagian natin ng salita ng Diyos, mga kapatid. At ang second armor of God, mga kapatid, the breastplate of righteousness. Ayun po yung sa dibdib. It's made of metal, mga kapatid. Sa Tagalog, dambana ng kabanalan. So, pinoprotektahan po ng breastplate ang dibdib at puso ng isang sundalo. And ito po yung sumisimbolize sa pagiging matuwid at malinis sa harap ng Diyos. Amen? At pagiging tapat sa mga utos niya, mga kapatid. So, kapag suot po natin yung kabanalan o yung breastplate of righteousness na kaloob ng Diyos, hindi po tayong madaling ma-fall sa temptation or sa panlilinlang, amen, ng mga peke, yung mga pekeng boses ng mundo, mga kapatid. So kapag suot natin ang kabanalan, mas nagiging malinaw sa atin kung ano po yung tama at kung ano po yung masama. Amen?
kung ano man po yung dapat talikuran at kung ano po yung dapat na panghawakan, mga kapatid. At ang pangatlo po, shoes or feet of readiness. Tawag din po sa kanya is shoes of the gospel of peace. Yan. Sapatos ng magandang balita ng kapayapaan. Yan. Ito po yung nagpapakita ng pagiging handa sa pagpapahayag ng magandang balita. Amen? At magdala ng kapayapaan sa iba, mga kapatid. So, kapag suot daw po natin yung sapatos ng peace, mga kapatid, nagiging daluyan tayo ng kapayapaan ng Diyos sa family natin, sa mga kaibigan natin, at sa lahat ng mga taong nakakasalamuhan natin. Amen? Hindi daw po tayo nagdadala ng gulo o takot, kundi dala-dala po natin yung mensahe na may hope, amen? May kaligtasan, may kapayapaan na galing kay Christ, kay Kristo, mga kapatid. At pang-apat, shield of faith. Yan, shield of faith, yung hawak niya, mga kapatid. Sa Tagalog, kalasag ng pananampalataya. Amen? Ito po ay sumisimbolo sa matibay na pananampalataya sa Diyos, mga kapatid. Ito po yung nagbibigay ng protection laban po sa panlilinlang ng kaaway. Kapag matibay po yung pananampalataya natin sa Diyos, hindi tayo agad matitinag. Amen? Kahit gaano pa kalakas yung pag-atake, hindi tayo matitinag. Amen? Masasabi natin, naniniwala ako sa Diyos kahit hindi ko nakikita. Kahit mahirap ang sitwasyon, magtitiwala ako sa Diyos. Amen? I will keep holding on to His promises. Hallelujah. Ang pananampalataya pong ito ang nagpapalakas sa atin para manatiling matatag, amen, magpatuloy at para hindi tayo sumuko, mga kapatid. Dahil alam po natin, nakasama natin ang Diyos sa lahat ng panahon, amen. Sa bawat labanan, mga kapatid, kasama natin ang Diyos. At, panglima, helmet of salvation. Yan, helmet sa ulo niya. Helmet ng kaligtasan, mga kapatid. Katulad po ng helmet na nagpoprotekta sa ulo ng isang mandirigma or soldier, ang kaligtasan daw po ang nagpoprotekta sa pag-iisip at yung pag-unawa natin laban sa mga takot, yung pagdududa, kasinungalingan na gustong itanim ng kaaway, mga kapatid. Ang kaligtasan daw po na tinanggap natin ay nagpapaalala na tayo po ay minahal, tinubos sa kasalanan at binigyan tayo ng bagong buhay. We're born again, mga kapatid. And number 6, mga kapatid, last, sword of the Spirit. Yan, yung espada na hawak niya, mga kapatid. Tabak ng Espiritu. And po, ito yung tumutukoy sa salita ng Diyos, mga kapatid. Na siyang sandata natin laban sa mga kasinungalingan. Amen? Ng kalaban. Amen? Ang salita ng Diyos ang nagbibigay gabay sa bawat spiritual warfare, mga kapatid, na hinaharap natin. And kailangan po nating lahat yan, mga kapatid. Lahat ng yan, kailangan. Hindi pwedeng belt lang, hindi pwedeng breastplate lang, or helmet lang, kailangan natin. Dapat po kompleto. Amen? Kung mapapansin natin, mga kapatid, walang sinabing sandata na pwedeng ilagay sa likod. Wala pong sinabi na armor na pwedeng ilagay sa likod. Yung armor daw po sa panahon ni Paul, ay gawa daw po sa matibay na metal. At sa likod po ng armor, gawa sa balat ng hayop. Kaya kung mapapansin natin, yung full armor of God, wala po sa likod. Amen? Katulad po ng panahon ni Pablo, bawal silang umatras, mga kapatid. Hindi sila pwedeng tumalikod. Amen? Kasi mas lalo silang mapapahamak, mga kapatid. Ganon din sa ating mga Kristiyano, mga Christian soldiers, mga kapatid. Bawal po tayong umatras o tumalikod sa labanan. Amen? Dahil lalo tayong mapapahamak, mga kapatid. So, inalis na tayo ng Panginoon sa kasamaan, mga kapatid. Kaya, huwag na po tayong tumalikod. Bumalik pa. Amen? Sa nakaraan. Huwag na po nating isuko ang laban, mga kapatid. Tinawag po tayo ng Diyos para isuot ang complete armor of God. Amen? And what's the purpose? That ye may be able to stand against the wiles of the devil. Amen? Paano tayo mananatiling matatag, mga kapatid? Sa kabila po ng pag-atake ng kaaway, paano tayo magiging matatag? Put on the whole armor of God. Amen? Lahat po ng spiritual resources nasa atin, nasa labang to, mga kapatid.
Pero hindi tayo magtatagumpay kung hindi po natin gagamitin. Amen? May espada ka nga, pero kung hindi mo naman gagamitin laban sa kalaban, wala rin, baliwala rin. Amen? So, ano pong spiritual resources ang meron tayo? Next slide, sister. Spiritual resources, sabi po dito, the Word of God. Yan. Yan po yung mga spiritual resources, the Word of God. Ito yung dapat po nating basahin, mga kapatid. Alalahanin natin, paalala sa sarili natin. Amen? Si Jesus, mga kapatid, nilabanan niya po ang lahat ng tukso ni Satan. Amen? Sa pamamagitan ng Word of God, mga kapatid. Naniniwala po sa salita ng Diyos, yung buo yung loob niya na sumunod sa salita ng Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, nasa atin po yung salita ng Diyos. Amen? And hindi na natin kailangang magpaloko sa mga mapanlinlang na salita. Amen? Pero, maluloko niya po tayo kung hindi naman natin gagamitin araw-araw yung salita ng Diyos. Amen? At pangalawa, ang sabi dito, the Spirit of God. Yan po yung isa rin sa spiritual resources natin. Gustuin man po natin na makasunod sa Diyos, hindi po natin kaya sa sarili lang natin. Amen? So we pray, we ask the Spirit to help us, mga kapatid. Kung si Jesus nga, humingi po ng tulong sa Panginoon, sa Ama, nung tumindi yung pagdurusa niya, mas lalong tumindi yung panalangin niya. Amen? Si Jesus po lumut sa Diyos sa panalangin para mapagtagumpayan yung labang yon, mga kapatid. Pero tayo pa kaya, mga kapatid? So we pray and ask God, mga kapatid. Ask God for help. Amen? Hilingin po natin sa Diyos na bigyan niya tayo ng lakas. Hilingin po natin sa Kanya na bigyan tayo ng tatag para makasunod sa kalooban niya. At ang pangatlo, the people of God. Amen? And kailangan po natin ng isa't isa. Amen? Tayo po yun, mga kapatid. People of God. Kailangan natin ng isa't isa. Hindi solo-solo ang labang to, mga kapatid. Amen? Kaya sabi ni Jesus kay Pedro, when you have turned again, strengthen your brothers. Amen? So palakasin daw po natin yung loob ng isa't isa, mga kapatid. Hindi i-judge. Amen? Palakasin. I-lift up, mga kapatid, ang isa't isa. Amen? Gigisingin natin ang mga natutulog, mga kapatid. Amen? Sasawayin. Amen? At papaalalahanan yung mga nakakalimot. Sis, brother, nakakalimot ka na. Hindi ganoon. Siguro. Nakaka-offend yun. Sabihin mo, sis, mahal ka ng Diyos. Halika. Simba tayo ulit. Ganon, mga kapatid, di ba? Palalakasin natin ang isa't isa, mga kapatid. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. At gumising ka, Ella daw. Amen? So, sasaway natin. Amen? Kailangan nating magtulungan. Amen? Kailangan po nating magpalakas, magsuportahan. Amen? Support each other. Amen? Sa bawat hakbang ng pananampalataya natin. Amen? Kasi mga kapatid, araw-araw po yung laban natin sa tukso. Amen? Araw-araw, naharap tayo sa tukso, sa temptation. Tukso na mag-commit ng sin. May mga pagkakataon na feeling natin, normal lang naman yan. Feeling natin, akala natin kasalanan, hindi kasalanan. Amen? Yung ginagawa natin, expose ka sa pagtingin sa mga explicit content sa internet. Sino yun? Expose ka sa panonood ng mga TikTok videos. Naku po, nahuhumaling ka sa pag-Facebook, nahuhumaling ka sa pagre-reels. Yan nga, naku boy, send ng reels. Araw-araw. Diba? So, yung oras natin, puro na lang online, sa internet, yan. Nahuhumaling din tayo sa pera. Usually, busy tayo masyado. Pakiramdam natin, normal lang. Normal lang na, yun nga, nanonood ka ng mga pangit na, ano yun, mga babae, mga nakahubad, mga gano'n. Naku po. Sino dito? Mga pornographies.
Ako po, akala natin normal lang. Akala natin hindi kasalanan. Maliit lang yan, ganyan. Pero ang bawat kasalanan, mga kapatid, gaano man kaliit, mga kapatid, ang pagsuway, ito po ay kasalanan. Pagsuway pa rin sa kalooban ng Diyos. Amen. Kahit gaano kaliit, kasalanan pa rin yun, mga kapatid. Amen. Ang kasalanan ang nagsiseparate sa atin sa Diyos. Amen. So, paunti-unti, eventually, mga kapatid, mauubos ang lakas mo spiritually. Amen. At kung hindi ka mag-iingat, talo ka sa bandang huli. Amen. So, tulad po ng mga disciples sa Luke chapter 22, verse 40, sinabi po ni Jesus sa kanila, manalangin kayo para hindi kayo madaig ng tukso. Amen. Matinding tukso rin po yung kinangarap ni Jesus. Kaya nanalangin siya sa oras na yon. Pero pagkatapos niya mag-pray, mga kapatid, natatnan niya na natutulog yung mga disciples imbis na mag-pray. Amen? Yes, pagod sila, mga kapatid, yung mga disciples. It's a long day for them. Tagal, napagod sila. Pero nadaig sila sa tukso. Napadaig sila. Amen? Natulog sila. Sabi ni Jesus, bakit kayo natutulog? Bumangon kayo at manalangin para hindi kayo madaig ng tukso. Amen? So, inulit niya ulit. Hindi niya sinabing, sige na nga, naiintindihan ko talagang pagod ka. Hindi niya sinabi yon, di ba? Sinabi niya, bumangon. Bakit kayo natutulog? Bumangon kayo at manalangin. So, para kay Jesus, ang laban po ng tukso, araw-araw. Amen? Every day, ayaw po ng Diyos na isas or anyone sa mga tagasunod niya matatalo sa labang ito. Amen? Many times we fall, mga kapatid. And if you're a disciple of Jesus, your desire is to follow Him. Amen? Your desire is to follow God, to obey God. Amen? Hindi po paliko-liko. Amen? Hindi pa atras-atras. Amen? But some of us may be enjoying sin. Diba? Some of us may be enjoying falling into temptation. Some of us are falling to sin. At marami din sa atin ang meron pong desire na labanan ng kasalanan. Amen? Sabi po sa version sa Matthew, amen, sabi dito, watch and pray that you may not enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Matthew chapter 26, verse 41. So, kilala na po tayo ng Panginoon, mga kapatid. Alam niya yung weakness natin. Alam ng Diyos yung kahinaan natin, mga kapatid. Dapat kilala din natin ang sarili natin. Amen? Huwag po tayong magpanggap na malakas tayo. Ang sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 10, verse 12, so if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. Amen? Our fight is not physical, mga kapatid. We are in a spiritual battle. Amen? Simula pa po sa Garden of Eden hanggang sa ngayon, mga kapatid. Hindi na po tumigil ang kalaban, mga kapatid. Hindi na po tumigil si Satanas. Amen? Hindi po siya nagpapahinga. Amen? Tinutukso niya tayo para tuluyan po tayong ibagsak. Amen? Tuluyan ibagsak yung pananampalataya natin sa Panginoon. Amen? Para tuluyan tayong ilayo sa Diyos. Amen? So, kapag nahulog po tayo sa tukso ng kaaway, kahit na ma-enjoy po natin yung sin na saglitan for a time, amen, nahuhulog po tayo sa trap ng kaaway, amen. And he is not a friend. Amen. Hindi po natin kaibigan, kaaway. Amen. Hindi niya po gusto kung ano yung makabubuti para sa atin, mga kapatid. And ang sabi po sa 1 Peter chapter 5 verse 8, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Amen? So po, ito po yung napapaalala sa atin na maging maingat sa buhay araw-araw, mga kapatid. Kasi ang diablo po, parang roaring lion daw, na nagmamasid. Amen? At naghahanap ng pagkakataong iligaw o saktan tayo sa pamamagitan ng sin, kasalanan. Amen? Hindi po siya nagsasabi ng truth. Hindi siya nagsasabi ng totoo. Ang kaaway po ay isang liar. Amen?
the father of lies. Amen? So, yan po yung ginawa niya kay Adan at Eva. At yan po yung ginagawa niya sa atin ngayon, mga kapatid. Amen? And He is invisible, mga kapatid. Ngayon po, advance na tayo sa technology, mga kapatid. Sobrang secular yung pag-iisip ng mga tao. Wala na halos ng belief. Hindi na sila naniniwala sa supernatural. Amen? Kaya, kahit tayo mga Kristiyano, namumuhay tayo na para bang hindi totoo o hindi umiiral yung kalaban. Amen? At yan po yung dahilan kung bakit ilang beses po tayong nahuhulog o nafo-fall sa patibong niya. Amen? So, aktibo ang kaaway sa labang to, mga kapatid. So, kung malakas yung kalaban natin, we need a powerful weapon, mga kapatid. At sa laban po sa temptation, hindi po pag-disconnect sa internet ang solusyon. Amen? Hindi po pag-alis ng mga tempting na pagkain yung solusyon. Amen? Temporarily, pwedeng masolve yung problema. But we need a spiritual solution, mga kapatid. Hallelujah! Spiritual solution. Amen. A powerful weapon, mga kapatid, ang salita ng Diyos. Amen. At panalangin sa Diyos, mga kapatid. Nakalagay po sa Ephesians chapter 6, verse 10 to 11. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Amen. So, paano po natin gagawin yan, mga kapatid? Ephesians chapter 6, verse 18, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Amen? So, ang kailangan natin, hindi lang mas maraming tulog, hindi lang mas maraming pagkain, o maraming pera, hindi po yon, hindi po mas maraming ginhawa. Ang kailangan po natin, talagang kailangan natin, ay mas maraming panalangin. Amen? Hallelujah. And when we don't pray, parang sinasabi natin sa Diyos, kaya ko to. I don't need your help. Parang ganun, pag hindi tayo nag-pray. But when we pray to God, mga kapatid, sinasabi mo sa Diyos, Lord, hindi ko po kaya. Kailangan ko po nakakampi. Kailangan kita, O Diyos. Hallelujah. Praise God. Mas malakas po ang kakampi natin, mga kapatid. Amen? Yes, malakas yung kalaban natin, pero hindi po siya all-powerful. Amen? Limited din siya, mga kapatid. Isa din siya sa mga creation ng Panginoon, mga kapatid. And God alone is powerful. Amen? God alone is all-powerful, mga kapatid. He is sovereign. Amen? Hallelujah. And we need Him on our side. Hallelujah. Kailangan natin siya sa tabi natin kung gusto po nating mapagtagumpayan anumang pagsubok, anumang pong laban. Amen. Hallelujah. Praise God. So para pong isang estudyante, mga kapatid, na binubuli sa school. Amen? Pero hindi siya natatakot kasi alam niya meron siyang tatay na magtatanggol sa kanya. Amen? Ganon yung confidence niya, mga kapatid. Kahit na binubuli siya. Alam niya, naniniwala siya, confident siya na may magtatanggol sa kanya na ama niya. Amen? Ganon din po tayo. We fight temptation by faith in the gospel of Jesus, mga kapatid. We keep reminding ourselves, greater is He who is in you than he that is in the world. Amen? Kung si Jesus ba naman nakakampi natin, may talo ka ba? No. Amen. Wala. Praise God. Thank you, Jesus. Sambahin natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. Walang talo. Amen. Kapag kakampi natin ang Panginoon. Hallelujah. Ang sabi po sa Romans chapter 8, verse 31, if God is for us, who can be against us? Amen. Praise God. Napakaganda, mga kapatid, na reminder. Kung kasama natin ang Diyos, amen, who can be against us? Amen. How are you going to fight if you know you will win? Paisi-isi ka ba? Amen. Paisi-isi lang ba? No. You are confident. Amen. You are confident. May confidence, mga kapatid. Meron tayong assurance na bumagsak man tayo, mga kapatid, babangon tayo muli sa tulong ng Panginoon. Hallelujah! Praise God. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah! Praise God. At sabihin natin, mga kapatid,
My confidence is not based on my education. My confidence is not based on my experience. My confidence is not based on my own, but my confidence is based on who God is in my life. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Naroon ang confidence natin, mga kapatid, sa kung sino ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Hindi ko kasi matatalo ang higante sa buhay ko hanggat hindi ko nare-realize na sapat ang Diyos ko. Amen. Kapag nagtiwala tayo sa Diyos, mga kapatid, malakas ang kalaban pero mas malakas ang Diyos ko. Amen. Matangkad ang kalaban pero higher ang Diyos ko. Hallelujah, hallelujah. At makapangyarihan ang Diyos ko. He has no rival. He has no equal. Yung po ang sabi sa kanta, you have no rival. You have no equal. Amen? You will reign. And He is higher, mga kapatid. He is higher than any other. Amen? So kapag naintindihan natin yan, mga kapatid, ngayon pa lang, kiniklaim na po natin ang victory, mga kapatid. Amen. Ngayon pa lang, mga kapatid, hallelujah. Kasi nandun na, mga kapatid, nasa atin na, mga kapatid, sa pamamagitan ng Diyos. Amen. Para pong isang estudyante na nag-aaral para sa isang mahirap na pagsusulit or exam, mga kapatid. Alam niyang mahirap yung exam. Alam niya mahirap kasi sinabi ng teacher, ganito, marami, ganyan. Maraming mga challenges, pero ang ginawa niya, nagtiwala lang sa Diyos, mga kapatid. Nagpatuloy siya sa pag-study, mga kapatid, ng may discipline, amen, at panalangin. So, nanalangin siya bago yung exam niya. So, sa huli, mga kapatid, kahit na mahirap yung exam, nakapasa siya. Amen. Kasi, hindi dahil po sa sariling niyang talino. Hindi dahil sa sariling talino lang, kundi dahil sa gabay at sa tulong ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Ganito rin po sa buhay natin, mga kapatid. Kahit na gaano kalaki yung problems natin, gaano kalaki yung pagsubok, kahit na gaano kasakit yung nararamdaman natin, mga kapatid, kung kasama mo ang Diyos, may confidence kang malalampasan mo to. Amen? Kasama mo ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Kaya alam mo, mga kapatid, na malalampasan mo anumang pagsubok sa buhay mo, mga kapatid. Hallelujah. And if you're going through a battle, mga kapatid, if you're going through a season na mahirap, problema sa pamilya, problema sa trabaho, sa kalusugan, amen, o sa mga pangarap mo, ang kalaban, mga kapatid, gustong takutin ka. Kalaban, gusto kang, pilitin kang sumuko. Yan ang gusto niya. Sumuko ka na. Di mo kaya yan. Yan ang gusto ng kaaway. Tinitempt ka, sumuko ka na. Sige, magpakamatay ka na lang. Ganyan. Sumuko ka na, wag ka na. Wala kang pag-asa. Ganyan yung mga panlilin lang kaaway. Panlilin lang. Yan, magaling ang kaaway sa ganyan. Sasabihin niya, walang imposibleng mangyari yan. Alam mo yun, hindi kayang Diyos mo yan. Sasabihin niya, gagawin niya imposible yung lahat. Amen? Yung imposible sa Diyos, sasabihin niya sa'yo, imposible yan. Imposibleng manalo ka dyan. Imposibleng mapagtatagumpayan mo yan. Ayan, yung mga kasinungalingan ng kaaway. But always remind yourself, my God is with me. Hallelujah. I'm surrounded by His grace. I'm surrounded by His promise. Amen. Kahit na gaano kalakas yung kaaway, if God is for me, who can be against me? Amen. Wala pong puwersa, walang sitwasyon na makakatalo sa Diyos na kasama ko. Amen. Walang sitwasyon na makatatalo sa Diyos. Amen. So, mas mataas ang Diyos natin, mga kapatid, kaysa sa lahat ng to, mga kapatid. Mas malakas ang plano ng Diyos kaysa sa mga problema natin. Amen. Hallelujah. Praise God. At mas malakas po ang kapangyarihan ng Diyos kaysa sa anumang kalaban, mga kapatid. Kaya, manalig tayo, mga kapatid. Patuloy lang, mga kapatid, tumindig tayo. Hallelujah.
Magpatuloy tayo sa laban ng may faith, may pananampalataya. Amen. At huwag po nating tingnan ang laki ng problema, amen, ang laki ng sakit, amen, kundi ang laki ng Diyos. Yun po yung tingnan natin. Gaano kalaki ang Diyos? Mas malaki pa kaysa sa problema mo. Amen? Malaki ang Diyos na kasama natin, mga kapatid. Kaya mga kapatid, lagi po natin i-claim ang katotohanan ng Word of God, mga kapatid. That God is our strength, mga kapatid. Hallelujah. We can do all things through Christ who strengthens us, mga kapatid. Hallelujah. Kaya mga kapatid, magpalakasan tayo. Amen. Magpalakas tayo sa Panginoon. Hallelujah. Araw-araw, mga kapatid. Huwag nating hahayaan na manghina tayo, mga kapatid. Humingi tayo ng tulong sa Panginoon. Lord, hindi ko to kaya kung wala ka, Panginoon. Hallelujah. Kailangan kita, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. God is the strength of our heart, mga kapatid. Hallelujah. Kaya hanggang dito na lamang, mga kapatid. Tayo po'y tumayo, mga kapatid. At palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Praise you, Jesus! Hallelujah! Thank you, Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Sabihin natin, mga kapatid, Panginoon, Hallelujah. hindi ko to kaya, pero alam kong ikaw ang nasa akin. Amen? Kaya mong gawin ang lahat ng bagay na to. Walang imposible sa'yo, O Diyos. Hallelujah! Kung nararamdaman mo yung pagod, mga kapatid, kung pagod ka na, bigat ka na yung pakiramdam mo. Pasan mo yung buong mundo. Amen? Kung nag-aalinlangan ka ngayon, tandaan mo, amen, God is our strength. Amen. Hallelujah. Lumapit tayo sa Panginoon. Humingi tayo ng lakas na nagmumula sa Kanya. Hallelujah. Hallelujah. Siya lamang, Panginoon, ang ikaw lamang, O Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Ang aming matatakbuhan, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hindi tayo nag-iisa, mga kapatid. Amen. Kahit na saan tayo humarap, amen, nasa atin ang Panginoon, mga kapatid. Hayaan natin siya na magpasan, amen, ng mga alalahanin, ng mga bigat mo, amen. Give it all to God, mga kapatid. Ibigay mo kung ano man yung nararamdaman mong sakit. Ibigay mo kung ano man yung nararamdaman mo, ano mang pagsubok, ano mang bigat na problema mo, ibigay mo sa Diyos. Hallelujah. Tutulungan niya tayo, amen. Tutulungan niya tayo. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Ngayon, mga kapatid, malaya kang lumapit sa Panginoon. Hallelujah. Malaya tayo itaas ang ating kamay, mga kapatid. At tayong ibang gagawin ngayon kundi lumapit sa Diyos. Hallelujah. Let's have our personal prayer sa ating Panginoon. Hallelujah. Manalangin tayo, mga kapatid, sa oras na to. Let's pray to God. Hallelujah. Nabigyan tayo ng lakas. Ano man pinagdaraanan natin sa ngayon, mga kapatid. Hallelujah. Hindi tayo exempted sa mga problema, mga kapatid. Lahat tayo may pinagdaraanan. Hallelujah. But then God is always there for us, mga kapatid. Hallelujah. Let's have our personal prayer to God. Hallelujah. Hallelujah. Let's open our heart. Let's open our mouth to God. Hallelujah. Hallelujah. Habang nagpapatugtog ang mga musicians, let's pray to God. Hallelujah. Kausapin mo ang Panginoon. Kausapin mo ang Panginoon. Hallelujah. Lumapit ka sa Kanya. Ibigay mo sa Kanya ang mga problema mo. Ibigay mo sa Kanya ang mga bigat na nararamdaman mo. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Yes, hallelujah, Jesus. You're worthy, O God. Hallelujah. O Diyos, hallelujah. Hindi kami nakikinig sa Panginoon, O God. Hayaan mo siya na kumilos sa buhay mo.
kausapin natin ang Diyos. Hallelujah. Kung gusto mo na yumuko, kung gusto mo na lumuhod, hallelujah. We're free, mga kapatid. Hallelujah. Let's pray to God. Hallelujah, Jesus. Sa Kanya nagbigay sa'yo ang buhay.
mga kapatid. Pwede ba nating bigyan pa ng magandang papuri ang Panginoon? Hallelujah! Yung para sa Diyos. Amen. Come on, ACM family. Hallelujah. Bigay natin yung best na pagpupuri. Hallelujah. Yung may kasamang sigaw. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Shout with the voice of triumph. Shout with the voice of victory. In the name of Jesus. Hallelujah. We need the power of the Holy Ghost. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Napakaganda ng mensahe ng Panginoon. Praise God. Kung mapapansin ninyo yung mensahe kaninang umaga, konektado mga kapatid sa mensahe sa hapong ito. Amen. Kaya tayo, patuloy tayong nire-remind ng Diyos na tayo po mga kapatid ay kailangan na umasa sa Panginoon. Amen. Huwag tayong tumigil sa ating pananampalataya. Amen. Hallelujah. Patuloy tayong maging handa sa lahat ng panahon mga kapatid. Dahil hindi natin alam ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. Hallelujah. I-secure natin ang ating pundasyon. I-secure natin ang ating pananampalataya. Amen. Sundin natin ang kalooban ng Panginoon. Praise God. Patuloy nating sambahin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Minsan pa natin purihin ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord, for the victory, God. Thank you, God, for the victory. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, God. Hallelujah. Amen. Sama-sama natin idalangin. Amen. Yung pinsan ni Brother Sander. Tama po ba, pinsan? Pamangkin ni Brother Sander. Amen. At yung kamag-anak, pamangkin din niya Sister Melinda na mayroong karamdaman o sugat. Amen. Praise God. Hallelujah. Pwede ba nating iunat ang ating mga kamay? Amen. Hallelujah. 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 Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac. Tumatawag kami, Panginoong Jesucristo, sa iyong pangalan. Nagkakaisa, hallelujah, ang ACN family sa hapong ito. Hallelujah, na mayroong pananampalataya, Panginoong Jesus. Hallelujah. Nilalapit namin, O Diyos, ang pamangkin ni Brother Sander, Lord. Hallelujah, nakikita mo ang kanyang kalagayan sa mga oras nito. Hallelujah, kami dumudulog, Panginoon. Igawad mo, Panginoon, na mabilis na recovery. Igawad mo, Panginoon, ang kumpletong kagalingan. In the name of Jesus. Ano man ang pagkaisahan dito sa lupa, ay pagkaisahan doon sa langit. Ano man ang pagkaisahan dito sa, hallelujah, ano man ang kalagan dito sa lupa, ay kakalagan doon sa kalangitan. Kasama, Panginoon, ang pamangkin ni Ate Melinda, Lord God. Hallelujah, ang past recovery, complete healing, Lord. In the name of Jesus, ikaw ang mag-supply ng kanilang mga pangangailangan. Ikaw ang magbayad, Panginoon. Ikaw ang mag-supply, mag-provide sa kanilang pangangailangan. Hallelujah, financial, O Lord. Salamat, Lord God, sa kompletong kagalingan sa Pantean Brother Sander, sa pamilya natin Melinda, Lord God. Gayon din, Panginoon, ang ACM family. Hallelujah, aking nilalapit sa iyo. Ang patuloy, Panginoon, nakalakal sana. Hallelujah, patuloy naming isakbit ang kumpletong maluti, Panginoon. The whole armor of God. Hallelujah. We need the Holy Spirit, O Lord. Thank you, God. Hallelujah, for the provision, for the presence. Hallelujah. Thank you, Lord God. Ganyan din ang aming mga bisita, Lord. Hallelujah. Ang buong pamilyang ito, Diyos, patuloy mong ingatan na. Hallelujah. Hallelujah. Binabalutan namin sila, Panginoon, ng iyong kapangyarihan. Hallelujah. I plead the blood of Jesus sa pamilyang ito. In the name of Jesus, Lord, patuloy mo silang gabayan. Hallelujah. Aming winawasak, sinasaway. Ano mga pag-uusig, ano mga distraction habang sila naglilingkod sa iyo. Maraming salamat, Lord. Hallelujah.
ang ACM family nagagalak, Panginoon, dahil ikaw ay aming sinasabat, pinupuri, pagpapala, igawad mo sa bawat isang narito. Ingatan mo kami hanggang sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, Lord, at sa mga gawain, hallelujah, ihatid mo po kaming ligtas at payapa, O Diyos, na dala-dala ang mga pagpapalang buhat sa iyo. Salamat, Panginoon, sa iyong papuri at pagsamba. In Jesus' mighty name we pray. At pagpalain mo rin ang aming kaloob sa aming offering, sa aming preacher, Lord, in Jesus' name. Amen. God bless you all, mga kapatid. Habang tayo nagkakamayan,